Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, si Brother Paul Dito Jose, pastor po ng Jesus Christ Baptist Church. And this is our time in the Word, and that is the Word of God. We still praise God at nagpapasalamat tayo sa Kanyang biyaya sa atin na tayo ay patuloy na may pagkakataong makapagministeryo sa isa't isa sa pamamagitan ho ng mga available na teknolohiya. At isa yon sa mga magandang ipagpasalamat natin sa Diyos. Meron ho tayong sa providensya ng Panginoon, meron tayong development ng technology of which we can utilize para ho sa patuloy nating ikauunlad sa pananampalataya at patuloy na makakatulong sa ating mga kapatiran. Nevertheless, we must draw the line na sabi nga no isang mga ngaral, draw the line online fellowship, online Bible study, online worship service will never ever replace our gathering together. At nawa, tayo ay excited this coming Sunday, September 6, na allowed na ho ang 10%. So that would be around 20 people sa ating bahay-sambahan, and we are slowly getting ready. We are getting ready para ho doon. And nawa, tayo ho ay magkita-kita on Sunday. Again, ay kasama na ho sa bilang ang ating mga regular na nakakasama kahit mga nakaraan pang quarantine time. There's about 15 or 16 na spots. So if you are planning to attend, please do let me know beforehand para hindi tayo magkagulatan, baka mamaya sobrang dami yung dumating. Pero I'm encouraging one another na bawat isa ho sa atin, please, if we are well able na makarating on Sunday, I would like to encourage you to do so. That would be a great encouragement sa akin, and I know it will be a blessing din po sa inyo. So pag-pray ho natin yan. Pero bago ho tayo dumako sa ating mga pag-aaral o devotion ngayong hapong ito, ilang mga paalala. Again, sabi ko na ho, yung tungkol sa ating gawain. And pangalawa, ay meron din tayong gawaing panggabi. So, inaalam ko pa ho yung mga curfew time. Yung iba ho ay hindi ko masyadong kabisado yung bawat barangay kung merong iba-ibang curfew time. So, please do consider that. Baka mamaya abutan kayo ng curfew sa ating panggabing gawain. Number next po ay ipag-pray ho natin ang ating hong gawain po ngayon. Mamaya ho, pagkatapos ng ating time in the Word, we will have our prayer room. So again, forward ko ho yung link sa ating mga Facebook group, sa group chat ng Men's Fellowship, Ladies Fellowship, and ng Singles Fellowship. So please, in-encourage ho natin ng bawat isa na maging present doon ho sa ating prayer room. Number next ay ipag-pray din po natin ang atin hong kapatid na si Sister Jinjin. Let me just correct a misinformation last time. Nasabi ko po na 150 a day, which is a wrong information. 120 per tablet, at ang dosage po kay Sister Jinjin ay 4 tablets a day. So dalawa sa umaga, dalawa sa hapon or sa gabi. So that is total 480 pesos a day ang oral chemo ni Sister Jinjin. So again, ay alam ho natin ang kalagayan ng ating kapatid na ito. If we could be a channel of blessing, I would like to encourage and challenge us at atin hong pakinggan muli ang sinabi ng salita ng Diyos. As we therefore have opportunity, let us do good unto all men, especially unto those who are of the household of faith. So mga kapatid, this is an opportunity. Alam ko ho, because of the current crisis, hirap ang madami, nandun ang hindi tayo kasing kagaya, yung financial natin maaari hindi kagaya ng kalagayan before this COVID-19 crisis. Nevertheless, we have an opportunity. And let me again, gaya no sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, he used the example ng mga Kristiyano sa Macedonia. Macedonia is a province and there are a lot of churches in Macedonia. Pero ang sabi ni Pablo, itong mga Kristiyano ito being in deep poverty,
it abounded to their liberality. Kahit na sila'y nasa kahirapan, hindi sila nagdamot, kung hindi, lalo pa silang sumagana. At yung pagkakaloob nila yon ay primarily pangtulong sa mga mas nangangailangan na mga mananampalataya. So again, mga kapatid, let the Word of God challenge us. Let the Word of God speak to us kung paano tayo hahakbang, magdidesisyon sa bagay ho na ito ng may pagmamahal, ng may katalinuhan at sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon. So, nawa ay ganapin po natin ang bagay na yan. Okay, so yun po ang atin hong mga ilang reminders sa atin hong sa atin hong gawain ngayon or gawain sa mga parating na Sunday, and also sa ating mga kapatiran na kailangan nating ipanalangin, nawa ay masumpungan tayo ng Diyos na nagtatapat sa pananalangin para sa mga bagay po na ito. So bago ho tayo mag-dive in sa atin hong lesson, which is a continual lesson mula po ng ating two time in the Word sessions o episodes, ay our response to suffering, ang ating tugon, ang ating aksyon pag dumarating ho ang mga pagdurusa. Yun ho ang ating patuloy na pinag-aaralan. Pero bago tayo mag-dive in, let us pray first. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli sa iyo kami. Ikaw ay perpekto, sakdal sa iyong sarili. Tunay, Panginoon, ang aming napag-aralan, hindi mo kami kailangan. Hindi mo kami kailangan. O ang sino man o anuman. Ngunit kami ay iyong nilikha. Binigyan mo ng pribileyo at pagkakataon upang ikaw ay paglingkuran at sambahin at purihin. Salamat po, O Diyos. At lalo't higit, salamat po sa ibinigay mo na kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na siyang nagbayad ng aming mga kasalanan dun sa krus, at kami ay nung sumampalataya ay binihisan ng perpektong katwiran ng aming Panginoong Kristo, kung kaya't kami ay naging katanggap-tanggap sa iyo. Salamat sa mga katotohanan ito, O Panginoon. At salamat na ang aming kaligtasan ay hindi maaaring mawala, sapagkat hindi kami ang nag-iingat, kundi ikaw ang nag-iingat sa amin. Hindi kami ang may hawak, kundi ikaw ang may hawak sa amin. At ang sabi mo sa iyong salita, walang makakaagaw sa amin sa iyong mga kamay. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa mga katotohanan ito. At nawa, Panginoon, ang katotohanan ng kaligtasan ay patuloy at lalo pang manguna at makita at lalo pang tumingkad sa aming mga puso't kaisipan kapag dumarating ang mga pagdurusa. Naalala namin, kami ay yung labis na minahal na binigay mo ang iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. At ito'y magbigay sa amin ng comfort sa gitna man ng mga pagsubok ng buhay. Muli, Panginoon, bigyan mo kami ng liwanag. Kami, Panginoon, ay sadyang marupok, mahina ang pangunawa. Kailangan namin ng iyong paggabay. Kailangan namin ng iyong pagtuturo. At nawa ang aming mga pag-aaralan ngayon ay hindi lamang maging kaalaman ng kaisipan, hindi, Panginoon, tunay na tumimo, tumubo, lumalim, at magkaroon ng epekto sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo pang magdulot ng mas malalim na pananampalataya at mas masidhing pagmamahal sa iyo. O Panginoon, tunay, sa iyo namin ito lahat inaasa, sapagkat wala kaming ibang maaaring lapitan kundi ikaw lamang, at kami lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat ng ito ay dalangin namin sa kanyang pangalan. Amen. Well, kagaya ng sinabi ko kanina, mga kapatid, ang atin hong pinag-aaralan is our response to suffering, ang ating tugon sa pagdurusa. And for the last two episodes ng ating Time in the Word, we have been going to the book of Job and looking at some of Job's responses. Well, kung yun naalala, and I hope naalala niyo pa rin, point number 1, when we go through suffering, we must acknowledge and submit to the sovereignty of God. Naalala niyo yung sinabi ho ni Job, the Lord gave and the Lord hath taken away. Yes, for sure, alam ni Job na nagtrabaho siya, alam ni Job na gumawa siya ng mga
good decisions patungkol sa kanya pong business, patungkol sa kanyang mga ari-arian. Lahat ng yon, he did his responsibility, but over all that, he recognized God's sovereignty. The Lord gave. Sabi nga ho ni Pablo, anong meron tayo na hindi ibinigay sa atin? And yes, maaaring iniisip natin, pinagtrabahuhan natin, pinagsumikapan natin, desisyon na ginawa natin. Nevertheless, it is the Lord who gave. And then Job said, the Lord hath taken away. And that is an amazing statement. Sapagkat sa Job chapter 1, mababasa natin, nandun ang Chaldeans, nandun ang Sabaeans, nandun ang sabihin natin Mother Nature, or even the devil himself, Satan himself, acting in the background. Alam ho natin yan. Pero sinabi pa rin ni Job, the Lord hath taken away. At hindi mali yung sinabi ni Job, sapagkat ang sabi ng Panginoon, in all this, Job sinned not nor charged God foolishly or as foolish. Hindi pinaratangan ng mali ang Panginoon. So, when Job said, the Lord had taken away, it is a right, a true statement that God is sovereign in all this. So, kinilala at nagpailalim si Job. Hindi siya nagrebelde. Hindi siya nagtampo. Hindi niya, Lord, ba't mo hinayaang mangyari sa akin ito? Ayoko na sa'yo. And there are people na pag dumaraan sa pagsubok, ang tingin nila sa kanilang sarili ay masyado silang mabait para dumaan sa pagsubok. Ang tingin ng iba sa kanilang sarili, masyado silang matulungin, masyadong marami silang ginawang mabuti para hayaan sila ng Diyos na dumaan sa pagsubok. I can still remember na meron minsang nagtanong sa akin, sabi niya, Paul, bakit nangyari sa akin to? Mabait naman ako. Bakit nangyari sa akin to? Marami naman akong tinutulungan. Na para bang napakabait niya, para siya ay hindi dumanas ng mga pagdurusa. Well, nakita ho natin na ang mga pagdurusa natin ay epekto ng kasalanan. The whole creation is affected by sin. The whole creation is groaning, and even us. If you remember from Romans chapter 8. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang humawak kay Job, ang katotohanan na tinindigan ni Job ay ang katotohanan na ang Diyos ay soberano. Galing sa Diyos lahat, at ang Diyos din ang may karapatan, may kapangyarihan na mag-alis ng mga bagay-bagay na ito. So we must acknowledge and submit to the sovereignty of God. And let us be reminded sa sinabi ho ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 19. Let me read. Ang sabi ni Pedro ay ito, wherefore let them that suffer according to the will of God. Ito daw mga nagdurusa sang-ayon sa kalooban ng Diyos. And yes, by context, ang kalooban ng Diyos ay magdusa tayo ng tayo ay nasa katwiran. Pero narito rin ang katotohanan na sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Panginoon, sa makakabuti at makakaluwalhati, sa makakabuti sa atin at makakaluwalhati sa pangalan ng Diyos, maaring bahagi nito ay pagdurusa na dapat daanan ng mga mananampalataya. So anong sabi again ni Peter? Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing, as unto a faithful Creator. So if in God's sovereign will, niloob niya na dumaan ka sa pagdurusa, even unfair treatment, even injustice, even painful, sleepless na mga panahon sa iyong buhay, ang sabi dito, commit the keeping of your soul in well-doing as unto a faithful Creator. Look at God, and He is a faithful Creator. He is a faithful God, and trust Him. Itiwala tayo sa Kanya. So, recognize or acknowledge and submit to the sovereignty of God. Pag dumaraan tayo sa pagdurusa.
Ilang beses ko na hong nagamit, gasgas na ho ang example na ito, but it paints a very vivid image. Kaya gusto ko hong ulitin. Isang pastor ang dumalaw sa kanyang member na kung saan nagdadalamhati at malabis na nagluluksa sapagkat ang anak nila sa pamilya ay namatay sa isang car accident. And ang isang nakakalungkot ay nalaman nung tatay, sang-ayon sa mga paramedics, sang-ayon sa mga nag-imbestiga, ay nung bumangga yung sasakyan ng kanyang anak sa puno, hindi agad namatay, kung hindi siya nagdusa pa ng ilang oras bago nalagot ang kanyang hininga. So, lahat ng ito ay nandun sa kaisipan ng tatay at nung dumating yung pastor para subukang i-counsel at i-comfort ang family nito. Talagang sinalubong siya ng ama ng tahanan at ang sanyang tanong ay, nasan po? Pastor, nasa ng Diyos? Nasa ng Diyos nung unti-unting nagdurusa, unti-unting namamatay yung anak ko habang nakaipit siya dun sa sasakyan? Nasa ng Diyos? At napakaganda ng tugon ng manggagawa. Ang sabi ng pastor, kapatid, siya'y naroroon kung nasaan siya nung yung anak niya ang pinako sa krus or namatay sa krus. Nasaan ba ang ama? Nasaan ba ang Diyos nung si Jesus, ang kanyang bugtong na anak, ay nakapako sa krus? Siya ba ay nakatago dahil wala siyang magawa? Siya ba ay pabalik-balik sa kanyang trono na nag-aalala? Walang sabi ng salita ng Panginoon, siya ay nakaupo sa kanyang trono at nangyayari ang kanyang kalooban at plano. So, even in our most painful moments, God is sovereign sa buhay ng mga mananampalataya at sa lahat ng bagay. So, acknowledge and submit. Pangalawa, pinag-aralan ho natin last Wednesday is we must keep ourselves from sin. Excuse me po. Kapag dumaraan tayo sa pagdurusa, isa sa mga pangunahing obligasyon natin bilang Kristiyano ay ingatan ang ating sarili mula sa kasalanan. Marami ang mga tao na pag dumaraan sa pagdurusa, pag dumaraan sa mahirap na kalagayan, kapag nakakaranas ng masakit, mahihirap, mabibigat na mga sitwasyon, parang ito'y lisensya para gumawa ng masama. Para bang okay lang na mawalan ng control sa kanyang temper. Para bang okay lang na hindi bantayan ang kanyang sinasabi. Parang okay lang na hindi maging mapagbantay sa mga hakbang na kanyang gagawin dahil siya'y nasaktan, dahil siya ay nahirapan, dahil siya ay nagdurusa. Well, kagaya nung nabasa natin sa Book of Job, ang sabi sa kahuli-hulihang verse ng chapter 1, in all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. And sa akin ay malaking impact ho noon sapagkat for some time, na parang naririnig ko sa mga, meron akong nabasa pala na manunulat na parang ang advice niya, okay lang, hayaan mo lang, kung may galit siya, hayaan mo lang ilabas niya, kahit kung galit siya sa Diyos, hayaan mo lang, sabihin niya. Well, I don't think so. Kaya sinabi ko last Wednesday, dito binigyang pansin ng Diyos na sa gitna ng matinding pagdurusa, Job sinned not, nor charged God foolishly. Binigyang pansin ng Panginoon. That means, hindi nagbibigay ng excuse ang Diyos na kung tayo ay nagdurusa, ay tayo ay hindi magiging mapagbantay sa atin hong mga sarili mula sa kasalanan. That's not the case. We should be guarding ourselves from sin. Sabi na Ephesians chapter 4, be ye angry and sin not. So, kung galit tayo, madalas nawawala tayo ng pagbabantay sa bibig natin, sa ginagawa natin, sa isip natin. Pero ang sabi, angry and sinned not. Huwag tayong magkasala kung tayo ay galit. Hindi masamang magalit, pero huwag tayong magkakasala pag tayo ay nagalit. So, hindi lisensya po yun. Kailangan nating
bantayan. Kaya nga ho, ang sabi ho ng ating Panginoon sa Romans chapter 12 verse 19, ang sabi niya, "Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, saith the Lord, I will repay. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head." And finally, ang sabi niya sa verse 21, "Be not overcome of evil, but overcome evil with good." And what is the context yung sinabi niya? Nung sinabi ito ni Apostol Pablo, "Be not overcome of evil, but overcome evil with good." Ang context nito is taking vengeance. That means someone did you wrong. May gumawa ng mali sa iyo at nahandoon ang pagnanasa, handoon ang kaisipan na you will take vengeance. Pero ang sabi ng Diyos, do not be overcome of evil, but overcome evil with good. So, pag tayo'y dumaranas ng pagdurusa, at again, ang suffering comes in different forms, kagaya ng mga pag-aaralan natin mamaya, iba-ibang forma, iba-ibang source, iba-ibang dahilan. Well, alam natin, ultimately, it is sin, but sin can manifest itself in different ways. At siguro, isa sa pinaka-masakit ay mula sa sariling kaanak, mula sa sariling kadugo, napakasakit nun. Isa pang napakasakit, mula sa kapatiran sa Panginoon na maaaring makagawa sa atin ng matindi at mahirap na magdulot ng mahirap na kalagayan. Nevertheless, ang sabi ng salita ng Diyos, "Be not overcome with evil, but overcome evil with good." So we must guard ourselves. We must keep ourselves from sin, mula sa kasalanan kapag tayo ay dumadaan sa pagdurusa. And tinapos natin yung pag-aaral last time sa 1 Peter, na kung saan doon ang pinakamagandang example sa lahat, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sabi ho ni Peter, sabi niya sa verse number 20 ng chapter 2, "For what glory is it when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? But if, when ye do well and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow His steps." So, nagduso si Jesus para sa atin at nag-iwan siya ng halimbawa at dapat daw natin itong sundan. So, this is not a suggestion, but a command that we should follow Christ's step. And what are the steps that He took? "Who did no sin, neither was guile found in His mouth." Hindi siya nagkasala, hindi nakasumpong ng anumang dumi, kasalanan sa kanyang bibig. Ang sabi sa verse 1, "Who, when He was reviled not again." Nung may sinasabing masama sa kanya, hindi siya gumanti ng masama sa pamagitan ng kanyang bibig. "When He suffered, He threatened not." Nung siya'y dusa, hinagupit, hindi siya nagbanta, but committed Himself to Him that judgeth righteously. So makikita natin magka-tie up. Kaya inuna natin yung pagre-recognize at pagtitiwala sa pagiging soberano ng Diyos, sapagkat kung hindi natin kinikilalang soberano ang Diyos, how will you keep yourselves, how will we keep ourselves from taking vengeance? Lord, pag hindi ko ito ginantihan, baka makalusot Lord, pag hindi ko paano na? Well, doon tayo hihiga, doon tayo sa sandal. Hindi, soberano ang Diyos. Dahil soberano siya, gaganapin niya yung pangako niya. "Ako bahala sa iyo, anak. Ako ang gaganti," sabi ng ating Ama. Let us commit ourselves to Him that judgeth righteously. So these 2 points are ultimately connected. And again, lahat ng points na ating pag-aaralan sa series na ito ay magkakakonekta. Well, pangatlo, our response to suffering. Pangatlo, and we will be going to a different portion of the scripture. We'll be going to the New Testament, medyo bandang dulo, particularly sa book of James. So let me invite you to James chapter 1. And I think, tayo ilang mga kapatiran na
uulinig na sa inyong kaisipan ang talata na atin hong bibigyang pansin. James chapter 1, and we will be reading verses 1 up to verse number 4. James chapter 1, verses 1 to verse 4. Ito po ang sabi ng Panginoon. James, a servant of God and of our Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Well, to put it in a single point, how should we respond to suffering? Hindi ito madali, pero ito pa rin ay totoo. We must rejoice and grow. Rejoice and grow. Ang sabi ho ni ang sabi ni Santiago, count it all joy. Kapag daw ang Kristiyano, kapag daw ang mananampalataya ay dumaraan sa pagdurusa, ang sabi ng salita ng Panginoon, rejoice. Rejoice. Now, sabi ko nga ho, hindi ito madali. This is a hard imperative. Ito'y mahirap na utos na nasa gitna ka na ng pagdurusa, nasa gitna ka na ng masakit, mahirap, mabigat na kalagayan o sitwasyon, pero inuutusan pa rin tayo ng Diyos na magdiwang. And ultimately, makikita natin bakit. Saan manggagaling? Saan ko huhugutin? Saan ang kagalakan sa panahon na ako ay dumaraan sa pagdurusa? Well, binigay ni Santiago ang dahilan. To count it all joy when suffering come. Actually, when many different suffering comes. Hindi lang basta suffering, many. Ang sabi, when you fall into diverse temptations. That word diverse meaning manifold, many different kinds, marami, iba-iba, iba't iba ang hugis, iba-ibang pinanggagalingan, iba't iba ang tindi, iba't iba ang laki, iba't iba ang lalim, iba't iba ang sakit. Maaring emosyonal yung sakit sa iba, maaring physical yung sakit sa iba, maaring mental, anuman ang kalagayan, anuman yung pagsubok, ang sabi ng Biblia, count it all joy. Pero again, the question is, how? Saan ko huhugutin ang kagalakan? Saan manggagaling ang kagalakan sa gitna ng pagdurusa? Well, manggagaling din po ito sa isang matindi at napakagandang katotohanan. Again, ang mag-a-uphold sa Kristiyano ay hindi yung sitwasyon na kinalalagyan. Ang mag-a-uphold sa Kristiyano ay yung katotohanan. Nung una, nakita natin ang katotohanan na ang Diyos ay soberano. Ngayon naman, ano yung susunod na katotohanan na ma-uphold sa atin at actually magbibigay pa sa atin ng rason para magalak sa gitna ng pagdurusa. Sabi niya sa verse number 3, knowing this. Yamang nalalaman nyo. So, meron kaalaman. That means, merong katotohanan na alam ng mga Kristiyano na sinulatan ni Santiago. At ito'y katotohanan na dapat alam nating mga Kristiyano, o kung di mo man alam, ay malaman at ito ang magiging sanhi, ugat ng kagalakan sa gitna ng pagdurusa. Itong katotohanan na ito. Well, ano itong katotohanan na ito? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. The trying of your faith. Gusto ko hong mapaalala sa bawat isa at gusto ko rin paalalahanan ng aking sarili. Kapag dumaraan ang pagdurusa, ang pangunahing sinusubok ng pagdurusa, ang pangunahing sinusubok ng mahirap na kalagayan ay hindi ang ating pisikal na kakayahan, hindi ang ating pinansyal na kapabilidad, hindi ang atin hong mental na kakayahan o emosyonal na katatagan.
o yung ating personal na halaga, hindi yan ang sinusubok ng mga pagsubok o ng trials o ng problema. Ano ang panguna sa Kristiyano? Ano ang pangunahing sinusubok kapag dumaraan tayo sa anumang mga kahirapan o pagsubok sa buhay? Walang sabi, the trying of your faith. So here is a truth. Every time and any time that there is a trial or suffering, our faith is being tested. Again, let me repeat it. Anytime and every time that there is a trial or suffering, our faith is being tested. Excuse me po. Alam niyo ho, nitong mga 2 weeks ago, ang aming anak na si Timothy ay nagkasakit. First time niyang nilagnat. For almost 9 months, hindi siya nilalagnat sa mga bakuna niya, pero first time. And that is a difficult situation for us. First time kaming mga magulang. It was a trial of our faith also. Ano man ang pagsubok na yung ikaw man ay may karamdaman. It is not just a trial of your financial or physical endurance, but that is a trial of your faith. Meron kayong problema mag-asawa? Or meron kang problema sa iyong mister, o meron kang problema sa iyong misis, at ito'y mahirap na kalagayan? It is the trying of our faith. Anytime and every time that there is trial or testing, it is the trying of our faith. Sinusubok ang ating pananampalataya. So knowing this, what is the truth? That lahat ng suffering, any kind of suffering, it is a trial of our faith. Knowing this, the trying of your faith, what? Worketh patience. Now, kung yung ating trial of our faith ay nagdudulot ng pagkawasak, ayaw natin ito. Pero ang sabi ni Santiago, ang mga sufferings ay trial of our faith, pero it is not so designed to destroy our faith, but it should work out patience. That is, magkakaroon ito ng mabuti at magandang resulta. Ang sabi dito, work at patience. It causes, it brings about, it results to. And that word patience is from the Greek word hupomone, na ang ibig sabihin is cheerful endurance, patient continuance. Na pag dumaraan daw sa pagsubok ang Kristiyano, nagdudulot ito sa sa mas matinding pagtitiis, sa mas mahabang pagpapatuloy. Truly, patience is not a child of good times. Ayan na ho ay sinabi ng isang tao. Ang pasensya daw, ang pagtitimpi, ang pagtitiis ay hindi anak ng mga mabubuting panahon. Kundi ang pagtitiis, ang pagtitimpi, ang pagkokontrol ay kadalasan or almost always bunga ng mga mahihirap, matitindi na mga pagsubok. Halimbawa na lamang ho ay isang Olympic runner. Isa siyang atleta at Olympic runner siya. At makita mo, wow! Parang napakatindi ng kanyang pagtakbo, napakatindi ng kanyang stamina. Well, anong nasa likod nun? Hours upon hours upon hours of painful training. We can say, bodily suffering. At ang nagbubunga ito sa kanyang pagtakbo. So, dinagdag agad ni James nang sabi niya sa verse 4, let it be fairly developed, but let patience have her perfect work in you. Hayaan daw natin na yung patience na yun, yung pagtitiis na yun, ay gumawa sa atin ng maganda, gumawa sa atin ng mahusay. Ang sabi niya sa verse 4, but let patience have her perfect work in you, that ye may be perfect and entire. And that word, ye may be perfect, is not sinlessly perfect. We cannot be like that in this side of eternity. But ang punto noon is maturity. And that maturity brings us closer to our likeness to Christ. So Christ likeness.
ang punto. So, ang pagtitiis natin habang dumaraan tayo sa pagdurusa ay magbubunga ng ng bunga ng banal na Espiritu, magreresulta sa bunga ng banal na Espiritu na lalo tayong ilalapit sa pagkawangis kay Jesucristo. Huwag natin biglang putulin. Huwag natin biglang paano ba ipapaliwanag? Pag dumaraan tayo sa pagsubok, ito nagdudulot sa atin na magtimpi, magtiis. Itong pagtitiis na ito, nagbubunga ito. Halimbawa na lang ho ay sa buhay ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa Philippians chapter 4, what? I learned to be with content. Natuto ako. Saan niya natutunan yun? Nung siya'y may kakulangan, nung siya'y may pagkasagana, nung siya'y nagugutom, nung siya'y busog. Doon sa mga karanasan niya na yun, he learned to be with content. Natutunan niya yun sa mga iba't ibang mga karanasan at mahandun din ang iba't ibang mga pagsubok. Mas lalo siyang naging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Pero meron pang sinabi si Tiago dito, sabi niya, but let patience have her perfect work. May pagkakataon na maaaring mahadlangan natin ito. Magresulta tayo sa kasalanan. Maybe a good example is Abram and Sarah, Sarai, na sa kanilang pagmamadali, sa kanilang hindi pagtitiwala sa Panginoon, rather than being patient or patiently trusting the promises of God. Ano ginawa ni Sarai? Oy, Abraham, ito yung aking handmaid na si Hagar, magkakaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. They overstepped. They did not let patience have her perfect work. I believe it was Tim Keller na nagsabing every happening is either a blessing or excuse me po. Pasensya na, natutol. Ulitin ko, I think it was Tim Keller ang nagsabing every happening is an opportunity or a temptation. Anong ibig sabihin niya? Halimbawa ay dumaan ka sa karamdaman. Nagkasakit ka, whatever sickness that is. Sabi niya, COVID-19, nagka-COVID-19 ka. It is either an opportunity or a temptation. It can be an opportunity. Kagaya sa sabi ni James, you let patience have her perfect work in you while you're doing that 14-day quarantine, while you're waiting and praying to God na ikaw ay pagilingin at itong patience na ito ay gumana sa iyong buhay. Mas natuto kang magtiwala sa Diyos. Mas natuto kang manalangin. You let patience have her perfect work. Or, so that is an opportunity and you grab that opportunity to grow. Or, sa kabila naman, it can be a temptation. Nung ikaw ay nagkasakit, ay nagtampo ko, Lord, pambihira ang faithful ko naman sa iyo, Lord. Ba't mo naman ako hinayaan, Lord? Nagpe-pray naman ako lagi, naprotektahan. Ba't mo naman ako hinayaan na magkaroon ng karamdaman na ito, Lord naman, tanggal pa ako doon sa trabaho. So, you did not let patience have a perfect work. Or, let's put it in a positive thing. Na-promote ka sa trabaho. Sabihin natin yung sweldo mo from 30,000 biglang nag-jump na doble, naging 60,000. Na-promote ka sa trabaho. It is an opportunity or a temptation. It is an opportunity, kagaya ho ng sinabi ng 2 Corinthians chapter 9, na to be what? Sumagana sa bawat gawang mabuti. Well, tumaas ang sweldo ko, mas marami ako ngayong pagkakataon na makatulong sa iba. Or it can be a temptation, well, tumaas ang sweldo ko. Ano kaya mga makamundong bagay ang pwede kong gawin? Now, I'm not saying na hindi malinaw sa Book of Ecclesiastes, it is the gift of God to enjoy the fruits of our labor. Pero kung yung promotion na yon ay magtulak sa iyo sa pagiging pamumuhay ng karnal, then it has become temptation and you fall into sin. So there is always an opportunity or a temptation in any situation. That is also true in suffering. Pero sa punto na ito na sinasabi ni James, let it be an opportunity to grow. Now, saan manggagaling ang rejoicing? Saan manggagaling ang rejoicing? If our main goal in life
is to be Christ-like. And that should be. Kung ang ating main goal sa buhay, kung ang ating priority number 1 is to be like Christ, then suffering is a good thing. Because suffering helps us, pushes us to be Christ-like. Excuse me po. Dati naalala ko, nakapanood ako ng storya patungkol sa mga mountain climber. At pinicture ang isang mag-asawa kung saan sinubukan nilang akitin ang Mount Everest sa kanilang target na makarating sila sa tuktok to celebrate their anniversary bilang mag-asawa. But sad to say, it did not happen that way. They met an accident at ang naligaw, nabaon sila sa yelo. And sad to say, namatay yung babae at naputol yung ibang daliri ng lalaki because of frostbites and so on. Naisip, ba't ginagawa ng mga tao ito? Napakahirap! Hindi napakahirap na umakyat sa bundok. Ba't nila inaakyat yun? Napakahirap. Because that's the most wonderful thing for them. Because that's their priority. That's their goal. And to reach their goal brings them happiness. Kahit nagdadaan sila sa madaming kahirapan. Kahit titiisin nila yung matinding lamig, kahit titiisin nila yung nakakapagod na pag-akyat, pero lahat ng yun ay masaya nilang gagawin, pagdadaanan to reach their goal, which is the top of the mountain. Now the question is, for us Christians, what is our primary goal? Ang primary goal ba natin ay maging malusog? Ang primary goal ba natin ay maging maganda ang buhay? Ang primary goal ba natin ay maging masaya? Ang primary goal ba natin ay mawala ang problema? O ang primary goal natin ay maging kawangis ni Kristo at maluwalhati ang Diyos dahil dito? Now, kung ang primary goal natin ay maluwalhati ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkawangis natin sa ating Panginoong Jesucristo, then matagiging totoong sinabi ni James, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work in you, that ye might be entire, wanting nothing. That is your maturity. Kasi ang suffering will push you to maturity, will push us to Christ-likeness. And if that is our goal, then we can rejoice. Na ilang beses ko na rin nasabi to sa church. I believe it was Alistair Begg. Sa kanya, at least sa kanya kauna narinig. Sabi niya, if dependence is the goal, then weakness is an advantage. Nakuha ho natin yun. Kung ang goal natin ay maging mas mapagtiwala tayo sa Diyos, then ang kahinaan ay advantage, kalamangan. Ano? Kalamangan? Ang pagiging mahina? Paano yun? So, yung ibang mga tao kasi masyadong malakas, masyadong mayaman, na para bang hindi nila kailangan ng Diyos. Pero, guess what mga kapatid? Kailan tayo mas dumidepende sa Panginoon? Natututong dumidepende sa Panginoon. At those points na hayag na hayag, matingkad na mahina tayo. Tinutulak tayo nito na dumepende sa Diyos. Well, I can say that the same is true also. If our goal is Christ-likeness, if our goal is maturity in the faith, then suffering is an advantage. I'm not saying na suffering is easy. I'm not saying that suffering ay isang bagay na pwede mo lamang at matatawanan. But what I'm saying is suffering is an advantage because it pushes us to Christ-likeness, to maturity. Tinuturuan tayo nito. Another verse that speaks almost the same way ay Romans chapter 5. Romans chapter 5, verse 1 hanggang verse 3. Excuse me po.
Romans chapter 5 verse 1 to 3. Ang sabi ni Pablo ay ito, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access through faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulation, also knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. So ang sabi ni Pablo, nagre-rejoice kami in tribulations. Wow. Why? Because again, it pushes us to Christ-likeness, to maturity, to grow. Well, we can say it this way, ang lupa ng pagdurusa ay isang matabang lupa kung saan mabilis lumalabas ang bunga ng banal na Espiritu. Ang lupa ng pagdurusa ay matabang lupa na kung saan mabilis na lumalabas ang bunga ng banal na Espiritu. Let us end with a word or a verse from Psalm 119, and I would like to encourage us to memorize and even to meditate. Pagbulay-bulayan natin ang talatang ito. Psalm 119 and verse 71. Psalm 119 and verse 71. If you're holding your Bible, mark it. And I would like to encourage us to memorize it and to meditate upon this verse. Psalm 119 verse 71. Ano po ang sabi? It is good for me that I have been afflicted. Wow. Sa Tagalog, mabuti sa akin na ako'y napighati. Eh, di lang basta malungkot, mapighati. It is good for me that I have been afflicted. Why? Why is it good? But why is it good that I have been afflicted? That I might learn thy statutes. Mainam sa akin, mabuti para sa akin, na dumaan ako sa mga pagdurusa at kahirapan at sakit upang matutunan ko ang iyong mga katotohanan, ang iyong mga salita. Yes, we can know the truths of God through studying the Word of God. Yes. But we can know experientially the truths about God. At napakadalas nangyayari ito in suffering. When will a sheep know experientially that God is his protecting shepherd? Kailan matututunan ng tupa experientially? Maaari alam niya ang aking pastor, ang aking tagapagtanggol, pero kailan matututunan ng tupa na talagang ang Diyos ang kanyang pasto na siya'y pagtatanggol? Subukan niyang dumating ang leon at oso. At kapag dumating ang leon at oso sa buhay ng tupa, higit sa malamang doon niya matututunan experientially ang katotohanan na ang Diyos ang kanyang pastol, at siya may dumaan sa valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Again, suffering is a fertile soil that upon which the fruit of the Spirit grows. So what is our responsibility? Response to suffering? Well, again, hindi ito madali. We must rejoice and grow. Rejoice and grow. Una, acknowledge and submit to the sovereignty of God. Pangalawa, when suffering comes, let us keep ourselves from sin. Pangatlo, we must rejoice and grow. Let's pray.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa katotohanan mo na ito. Tunay, Panginoon, hindi ito madali. Hindi ito natural sa amin. Lord, ang natural sa amin kapag merong mahirap, merong masakit, ay dagli ang umalis o mabilisang alisin ito. Pero Panginoon, narito ang iyong katotohanan na yung dahil sa iyong kasoberanuhan, dahil sa iyong mabuting kalooban, dahil sa iyong mga pagpaplano sang-ayon sa iyong mabuting kalooban, maging ang mga pagdurusa ay kapakinabangan sa iyong mga anak. We know that all things, even suffering, work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Thank you, Lord, sa katotohanan ito. And Lord, help us. Alam mo po kung gaano kami kahina. Alam mo po kung gaano kami karupok. Nawa paalala mo sa amin ng katotohanan na aming napag-aralan ngayon. Dumaraan man kami sa pagdurusa, turing naming buong kagalakan, sapagkat ito ay oportunidad upang kami ay lumago palalo sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami, Panginoon. Ingatan mo kami. Tuloy mo kaming samahan, lalo na ang aming mga kapatiran. Doon ang matinding mga pangangailangan sa kalusugan, sa pinansyal, sa emosyonal. O Panginoon, lahat kami ay matindi ang pangangailangan sa espiritual. Aming hinihingi ang iyong biyaya. Maraming salamat po. Ingatan, gabayan mo rin kami maging sa aming prayer time. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng Jesus. Amen. Well, just a quick reminder mga kapatid, after po ng ating time in the Word, I will set up or open our room. It will be a JCBC prayer room. At ipopost ko yung link sa ating mga group chat. At nawa, magkasama-sama po tayo for a time of a little bit of kamustahan and prayer requests. God bless po. Ingat po tayong lahat.